Kabanata 631. Marahang hinawakan ni Erisa ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, Lola. Palaging ganito ang mga eroplano kapag lumilipad. Magiging maayos na ito sa isang segundo lang. Tumango si Mary. Si Tim ay mas mahusay, ngunit siya rin ay parehong nag-aalala at nasa sabik dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay napakataas sa ere. Umupo siya sa tabi ni Benjamin, na hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Lumingon si Erisa para haplasan ang ulo ni Tim at sinabing, "Don't worry, baby. Nandito si Mommy." Tumingin sa kanya si Tim at tumango habang ngumunguya ang lobby. Tumingin sa kanya si Jessie at nakangiting sinabi, "Tim, nakakatuwang sumakay sa eroplano. Huwag masyadong mag-alala. Mamaya kapag nasa taas na tayo sa langit, tumingin ka sa view sa baba." Tumango si Tim. Tinapik ni Jasper ang ulo ni Jessie habang sinabi niya kay Tim, "Kapag nakataas na tayo, makikita mo rin ang mga ulap." Sa katunayan, malapit nang mag-stabilize ang eroplano at parang wala lang. "Medyo nahihilo talaga ako ngayon. To," sabi ni Oliver. Sinusubukang pakalmayan si Tim. "Tumibok din ang puso ko." Nakangiting sabi ni Zachary. "Ganyan lang sa takeoffs. Okay lang ito dahil helicopter, pero mas nakakatakot ang malalaking eroplanong iyon. Nakakatakot ang lahat ng tao sa unang pagkakataon sa eroplano, Tim." Lalong gagaling, pang-aaliw ni Gavin kay Tim. Tumango si Tim bilang tugon. Tiningnan ni Benjamin ang ibang mga bata kasama sina Ethan, Kingsley at Sean sa paligid nila. "Natakot din ba kayo?" Pasimpleng sinulyapan siya ni Zachary. "Ethan, palitan mo na ang pilot natin sa susunod," utos ni Benjamin sa mahinang boses. Nakatingin lang sa kanya ang 6 na bata. "Oo, sir," binanggit ni Ethan. "Mr. Graham, kung papalitan natin ang piloto, wala na siyang trabaho." "Hindi ako natakot, hindi lang ako sanay," tahimik na sabi ni Tim. Ayaw niyang may mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Nakangiting tumingin sa kanya ang iba sa kanila. "Tim, huwag kang mag-alala, hindi mawawalan ng trabaho ang piloto kung hindi niya lilipad ang helicopter na ito. Hahanapan siya ni Mr. Graham ng ibang trabaho. Ang lahat ng mga piloto ay mga bodyguard, at ang isang ito ay nagkataong hindi paborito ni Mr. Graham." "Oh," awkward na sabi ni Tim. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. "Bumabuti na ba ang pakiramdam mo?" Bumalik ang tingin ni Tim. "Oo." Tumawa si Erisa at tinapik siya sa ulo. "Wow, napaka-caring mo." Namula ang mukha ni Tim habang si Mary naman ay tumawa rin. Siyempre siya, palagi siyang nagmamalasakit. Hindi niya lang alam kung paano ipahayag ito. Nakangiting tugon ni Erisa. "Lola, siguradong napakaganda ng pagpapalaki mo sa kanya." "Hindi totoo yan. Mabait na bata si Tim dito." Tumingin si Mary kay Tim na may masayang pagkinang sa kanyang mga mata. "Kumain ka ng tubig, Lola." Binuhusan siya ni Erisa ng isang basong tubig. "Salamat." Sumimsam si Mary. "Bumabuti na ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Erisa. Palagi niyang sinusuri si Mary para masigurado na ayos na ang pakiramdam niya. "Oo, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon," medyo alanganin na sabi ni Mary. Ngumiti si Erisa at malumanay na sinabi, "Ganito ang paglipad ng mga eroplano. Madalas kong kinukuha ang mga ito ngunit kinakabahan pa rin, at kung minsan ay naduduwal pa rin ako. Sana hindi ka nahihilo o anuman ngayon." "Ay, hindi naman. Mas mabuti na ako ngayon, kahit na medyo magaan ang pakiramdam ko ngayon lang." Ngayon na sa wakas ay stable na ang eroplano, mas relaxed at comfortable si Mary sa pagsasabi kay Erisa kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ang mga eroplano ay kapareho ng mga bangka at kotse. Normal lang na medyo nahihilo o nasusuka sa kanila, nakangiting sabi ni Erisa habang patuloy na pinagmamasdan si Mary. Nakahinga lang siya ng maluwag ng masigurado. Niyang ayos na si Mary. "Sean, tingnan mo si Lola." Tumawag si Benjamin. Lumapit si Sean para tingnan si Mary at marahang minasahe ang kanyang mga templo. "Huwag kang mag-alala, please. Maayos na ang pakiramdam ko." Inaliw sila ni Mary. "Madam Mary, kung masama ang pakiramdam mo, mangyaring ipaalam sa akin. Ako ang iyong doktor, kaya dapat kitang tulungan." Kapag masyado mong pinipigilan, lalala lang, malumanay na paalala ni Sean sa kanya. "Hindi ito seryoso. Medyo nahihilo lang ako, kaya wala kayong dapat ikabahala," sabi ni Mary na naantig sa kanilang pag-aalala. "Magaganda ang pakiramdam natin kung hahayaan mo siyang magpa-check up ng mabilisan," nakangiting kumbansi sa kanya ni Erisa. Kabanata 632.
Madam Mary, amuyin mo ito kung nahihilo ka mamaya. Binigyan ni Sean si Mary ng inhaler. Bakit hindi mo ito inilabas kanina? Nanlaki ang mata ni Erisa habang nakatitig kay Sean. Awkward na sagot ni Sean. Mommy, airsick si Mr. Bailey. Ngumisi si Gavin. Pagkatapos ay tumikim si Sean sa kahihiyan bago binigyan ang bata ng isang side eye. Yung iba nagtawanan, natuwa. Masyadong abala si Sean sa sarili niya kanina kaya hindi niya sila pinansin. Ngayon na sa wakas ay maayos na siya, bukas palad niyang inaalok sa kanila ang mahalagang bagay. Dr. Bailey, itabi mo ito para sa iyong motion sickness. Maayos na ang pakiramdam ko ngayon, sabi ni Mary, hindi masyadong masama ang pakiramdam. Ayos lang, magagamit mo ito. I'm fine, giit ni Sean na may maliit na ngiti. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Mayroon ka bang higit pa niyan? Naantig si Sean sa kanyang mga sinabi, iniisip na nag-aalala si Benjamin sa kanya. Isa lang ang dala ko. Kaagad, sinabi ni Benjamin sa mahinang boses, kumuha ka ng isa para kay Erisa kapag nakabalik na tayo. Nagulat si Sean sa sagot niya. Samantala, tumingin si Erisa kay Benjamin, hinawakan. Narinig mo ba ako? Nagtaas ng kilay si Benjamin at muling pinandilatan si Sean. Ang huli ay tumango, nanlulumo. Narinig ko. Akala ko nag-aalala ka sa akin. Tumawa si Kingsley. Nag-o-overthink ka, Sean. Isa kang doktor. Hindi ka ba marunong mag-ingat sa sarili mo? Sabi ni Benjamin, mas malupit pa kay Kingsley. Nang marinig iyon, si Ethan at ang iba ay palihim na napahagikhat. Napaawang ang lobby ni Erisa at ngumiti bago iniabot ang gamit kay Mary. Isa, ingatan mo yan. Ayos lang ako, pagtanggi ni Mary na ibinalik ang gamit kay Erisa. Kunin mo na, Lola. Kung maduduwal ako, kukunin ko sa iyo. Hindi naapektuhan si Erisa ng motion sickness noong araw na iyon, hindi kapanipaniwala ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tim at nagtanong, Tim, gusto mo bang gamitin ito? Umiling si Tim. Natakot lang siya nang lumipad ang helicopter kanina. Pagkatapos ay ginulo ni Erisa ang kanyang buhok bago kumuha ng merienda para sa magkapatid. Samantala, si Tim ay tumingin sa labas ng bintana nang may pagtataka. Napatingin si Benjamin sa ibang mga bata. Tulad ni na Tim, Jasper, Oliver, at Jesse ay nakatingin din sa labas ng bintana dahil sa curiosity. Gusto mo bang makita sa labas? Tanong ni Benjamin. Nahihiyang tumango ang mga lalaki. Tinanggal ni Benjamin ang kanyang seatbelt bago ito ginawa para sa kanila. Pagkatapos, dinala niya ang magkapatid sa bintana. Tumingin ka, Tim. Napakaganda nito. Sigaw ni Jasper kay Tim. Nasa may bintana din si Tim, nakatingin sa tanawin sa labas. Ang lahat ng nasa lupa ay tila maliit, ngunit ang buong lupain ay tila isang palete ng kulay, at ito ay kaakit-akit. Habang pinagmamasdan ni Erisa ang ama at ang mga anak, nakaawang ang kanyang mga lobby. Bakit hindi kayong dalawa ang sumama sa kanila? Tanong niya kay Gavin at Zachary. Malamig na sagot ni Zachary, nakita ko na. Maliit lang ang bintana, kaya hahayaan ko na lang silang mag-enjoy sa view. Tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Nakita ko na rin ang tanawin ng maraming beses ngayon. Gayunpaman, curious si Erisa, at gusto rin niyang sumilip sa bintana. Kaya naman, pumunta siya sa kanila at tumingin sa labas. Bakit hindi ka tumingin sa labas? Tanong ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Lumingon si Erisa para silipin siya bago tumalikod upang humanga sa magandang tanawin sa labas. Nang maramdaman niyang papalapit sa kanya ang lalaki ay bumilis ang tibok ng puso niya. Madilim na noong nakaraan. Ang lahat ay mukhang pareho sa labas. Dahil doon, nagtaas ng kilay si Benjamin at sinabing, araw-araw ngayon, para mas ma-enjoy mo ang view. Makalipas ang ilang sandali nang pagtitig sa labas ng bintana ay lumingon si Erisa kay Mary. Lola, gusto mo rin bang tingnan? Gustong sabihin ni Mary na oo, ngunit natatakot siyang abalahin ng iba. Madam Mary, ihahatid na kita sa kabilang bintana. Hayaan ang iba na magkaroon ng bintana. Mabilis na humakbang paarap si Kingsley at itinulak ang matandang babae sa kabilang gilid bago ngumiti kay Benjamin at Erisa. Sabay turo niya, continue with your lovely dovey moment. Binabantayan ni na Sean, Ethan, at mga bodyguard ang 6 na bata, kaya walang magawa ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkailang, si Erisa ay lumapit sa mga bata. Hindi nagtagal, hindi na napigilan ni Gavin at Zachary ang kanilang sarili at sumama kay Tim at sa iba pa sa panonood ng tanawin sa labas. Kabanata 633. Ang ganda ng lugar na ito.
Mga patlang ba iyon? Nahahati sila sa mas maliliit na seksyon. Nakatitig sa labas si Oliver na nanlalaki ang mga mata. Ang iba naman ay parehas na natulala sa nakita. Samantala, napatulala si Tim habang iniisip, di ba baryo natin iyon? Mga palayan yan. Nasa Rutesia Village yata tayo. Sumagot si Benjamin, oo, Rutesia Village ito. Malapit na tayo dito. Nagulat si Tim at Mary. Pakiramdam ko ay kakasakay lang nila sa helicopter kanina lang. Mabilis ang mga helicopter, pero hindi mo nararamdaman ang bilis. Kahit tumingin ka sa ibaba, ang bagal ng pakiramdam, paliwanag ni Benjamin. Napangiti si Erisa, ay lapag na natin ang helicopter, kaya maupo na kayo sa inyong mga upuan, mga sweetheart. Mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang upuan ang 6 na bata. Itinulak ni Kingsley si Mary pabalik sa kanyang pwesto at sinigurado rin ang wheelchair. Sit tight too. Sabi ni Benjamin kay Erisa habang hinihila siya palapit. Natigilan si Erisa nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang iba. Okay, bulong niya at agad na umupo. Umupo na rin si Benjamin at ang iba pa. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Ethan ang iba na ikabit ang kanilang mga seatbelt at maghanda para sa landing. Handa na kami, sinabi sa kanya ni Erisa pagkatapos suriin si Mary at ang mga bata. Muli silang sinuri ni Ethan bago ipaalam sa piloto na bumaba. Papalapag ang helicopter sa kalsada sa harap ng maliit na bahay ni Erisa. Nang masilayan ni Gavin at ng iba ang pamilyar na kapaligiran, tuwang-tuwa sila. Mami, bahay mo. Oo, ito nga, napangiti si Erisa. Katulad nito, natuwa si Tim nang makita niya ang Rutesia Village. Nakita ko na ang lugar na ito noong nakaraan. Ang huli niyang pinag-uusapan ay marahil noong dinala ni Erisa si Zachary at ang iba pa. Gayunpaman, curious na nagtanong si Erisa, kailan mo pa nakita ang lugar na ito? Hindi ka ba nakatira sa Nayon? Dapat matagal mo na itong nakita. Sinilip siya ni Tim at sumagot, nakita ko silang naglalaro dito noong nasa burol ako noong huling pagkakataon. Napabuntong hininga si Erisa. Naalala niyang may nanonood sa kanya noong isang beses, ngunit napakalayo ng taong iyon para makita niya ng malinaw. As it turned out, si Tim pala. May dala ka bang basket noon? Nang mapagtantong nadulas niya ito, agad na kinagat ni Tim ang ibabang lobby at tumahimik. Dapat siya yon. Nagtatrabaho siya tulad ng ibang mga bata sa Nayon, sabi ni Mary. Nagpanik si Tim. Ayaw niyang malaman iyon ni Erisa. Lola, iuwi na kita mamaya. Oo naman. Nagtataka si Mary tungkol sa magugulong estadong tiyak na taytirhan ng kanyang bahay. Saglit silang nilingga ni Erisa. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono, ngunit masyado siyang abala sa pagbaba ng helicopter upang tingnan ito. Magkakaroon ng kaunting bump kapag nakarating na sa lupa ang helicopter. Huwag kang matakot, sabi ni Benjamin kina Tim at Mary. Parehong tumungo, kahit medyo nahihiya. Wala pa ring lumabas at paikat-ikot sa mundo, ito ang unang pagkakataon nila sa isang helicopter. Sa makatuwid, nadama nila ang isang maliit na kamalayan sa kanilang sarili tungkol sa kanilang kakulangan ng kaalaman sa maraming bagay. Gayunpaman, tinapik ni Erisa ang ulo ni Tim at hinawakan ang kamay ni Mary. Makalipas ang ilang sandali ng pag-aayos, dahan-daang lumapag ang helicopter. Bahagyang pagyanig lang ang naramdaman ng mga pasahero bago tuluyang tumigil ang helicopter. Sa halip ay parang nasa sasakyan sila. Naisip ni na Tim at Mary na ito ay isang bagay na dramatiko, kaya't nakahinga sila ng maluwag bilang tugon. Nandito na tayo, anunsyo ni Erisa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang seatbelt at ganoon din ang ginawa kay Mary. Nagpunta si Ethan at ang mga bodyguard para buksan ang pinto. Kasabay nito, kinalas din ni na Benjamin, Kingsley, at Sean ang mga seatbelt ng mga bata. Nang matapos sila, sinabi ni Benjamin, bumaba ka muna. Okay, sabi ni Kingsley habang sinenyasan si Benjamin bago tinulungan ang mga bata na bumaba mula sa helicopter. Sina Benjamin at Erisa pagkatapos ay hinayla ang matandang babae sa labasan. Ibinaba ng isa sa mga bodyguard si Mary habang ibinaba naman ng isa ang wheelchair. Si Erisa at Benjamin ang huling umalis sa helicopter. Ang lugar na ito ay talagang kapansin-pansin. First time ni Kingsley at Sean doon, at namangha sila sa magandang lugar. Miss Graham, paano mo naisip ang bumili ng bahay dito? Tanong ni Kingsley habang pinag-aaralan niya ang arkitektura na gawa sa kahoy na perpektong pinaghalo sa tanawin. Kung nagkataon, napangiti si Erisa dahil hindi niya akalain na siya pala ang nakatadhana doon. Dito lumaki si Tim. Kabanata 634. Ang ganda ng lugar na ito.
Mga patlang ba iyon? Nahahati sila sa mas maliliit na seksyon. Nakatitig sa labas si Oliver na nanlalaki ang mga mata. Ang iba naman ay parehas na natulala sa nakita. Samantala, napatulala si Tim habang iniisip, di ba baryo natin iyon? Mga palayan yan. Nasa Rutesia Village yata tayo. Sumagot si Benjamin, oo, Rutesia Village ito. Malapit na tayo dito. Nagulat si Tim at Mary. Pakiramdam ko ay kakasakay lang nila sa helicopter kanina lang. Mabilis ang mga helicopter, pero hindi mo nararamdaman ang bilis. Kahit tumingin ka sa ibaba, ang bagal ng pakiramdam, paliwanag ni Benjamin. Napangiti si Erisa, ay lapag na natin ang helicopter, kaya maupo na kayo sa inyong mga upuan, mga sweetheart. Mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang upuan ang 6 na bata. Itinulak ni Kingsley si Mary pabalik sa kanyang pwesto at sinigurado rin ang wheelchair. Sit tight too, sabi ni Benjamin kay Erisa habang hinihila siya palapit. Natigilan si Erisa nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang iba. Okay, bulong niya at agad na umupo. Umupo na rin si Benjamin at ang iba pa. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Ethan ang iba na ikabit ang kanilang mga seatbelt at maghanda para sa landing. Handa na kami, sinabi sa kanya ni Erisa pagkatapos suriin si Mary at ang mga bata. Muli silang sinuri ni Ethan bago ipaalam sa piloto na bumaba. Papalapag ang helicopter sa kalsada sa harap ng maliit na bahay ni Erisa. Nang masilayan ni Gavin at ng iba ang pamilyar na kapaligiran, tuwang-tuwa sila. Mommy, bahay mo. Oo, ito nga, napangiti si Erisa. Katulad nito, natuwa si Tim nang makita niya ang Rutesia Village. Nakita ko na ang lugar na ito noong nakaraan. Ang huli niyang pinag-uusapan ay marahil noong dinala ni Erisa si Zachary at ang iba pa. Gayunpaman, curious na nagtanong si Erisa, kailan mo pa nakita ang lugar na ito? Hindi ka ba nakatira sa Nayon? Dapat matagal mo na itong nakita. Sinilip siya ni Tim at sumagot, nakita ko silang naglalaro dito noong nasa burol ako noong huling pagkakataon. Napabuntong hininga si Erisa. Naalala niyang may nanonood sa kanya noong isang beses, ngunit napakalayo ng taong iyon para makita niya ng malinaw. As it turned out, si Tim pala. May dala ka bang basket noon? Nang mapagtantong nadulas niya ito, agad na kinagat ni Tim ang ibabang lobby at tumahimik. Dapat siya yon. Nagtatrabaho siya tulad ng ibang mga bata sa Nayon, sabi ni Mary. Nagpanik si Tim. Ayaw niyang malaman iyon ni Erisa. Lola, iuwi na kita mamaya. Oo naman. Nagtataka si Mary tungkol sa magugulong estadong tiyak na taytirhan ng kanyang bahay. Saglit silang nilingga ni Erisa. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono, ngunit masyado siyang abala sa pagbaba ng helicopter upang tingnan ito. Magkakaroon ng kaunting bump kapag nakarating na sa lupa ang helicopter. Huwag kang matakot, sabi ni Benjamin kina Tim at Mary. Parehong tumungo, kahit medyo nahihiya. Wala pa ring lumabas at paikat-ikot sa mundo, ito ang unang pagkakataon nila sa isang helicopter. Sa makatuwid, nadama nila ang isang maliit na kamalayan sa kanilang sarili tungkol sa kanilang kakulangan ng kaalaman sa maraming bagay. Gayunpaman, tinapik ni Erisa ang ulo ni Tim at hinawakan ang kamay ni Mary. Makalipas ang ilang sandali ng pag-aayos, dahan-daang lumapag ang helicopter. Bahagyang pagyanig lang ang naramdaman ng mga pasahero bago tuluyang tumigil ang helicopter. Sa halip ay parang nasa sasakyan sila. Naisip ni na Tim at Mary na ito ay isang bagay na dramatiko, kaya't nakahinga sila ng maluwag bilang tugon. Nandito na tayo, anunsyo ni Erisa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang seatbelt at ganoon din ang ginawa kay Mary. Nagpunta si Ethan at ang mga bodyguard para buksan ang pinto. Kasabay nito, kinalas din ni na Benjamin, Kingsley, at Sean ang mga seatbelt ng mga bata. Nang matapos sila, sinabi ni Benjamin, bumaba ka muna. Okay, sabi ni Kingsley habang sinenyasan si Benjamin bago tinulungan ang mga bata na bumaba mula sa helicopter. Sina Benjamin at Erisa pagkatapos ay hinayla ang matandang babae sa labasan. Ibinaba ng isa sa mga bodyguard si Mary habang ibinaba naman ng isa ang wheelchair. Si Erisa at Benjamin ang huling umalis sa helicopter. Ang lugar na ito ay talagang kapansin-pansin. First time ni Kingsley at Sean doon, at namangha sila sa magandang lugar. Miss Graham, paano mo naisip ang bumili ng bahay dito? Tanong ni Kingsley habang pinag-aaralan niya ang arkitektura na gawa sa kahoy na perpektong pinaghalo sa tanawin. Kung nagkataon, napangiti si Erisa dahil hindi niya akalain na siya pala ang nakatadhana doon. Dito lumaki si Tim. Kabanata 635. Tuwang-tuwa ang 6 na bata.
Kinaladkad ni Gavin si Tim sa paligid ng lugar upang tingnan ang lahat ng may malalapad at mausisa na mga mata. Sa mga bata, siya ang nakakita ng pinakamababa sa mga nayon. Ang ganda ng lugar na ito. Pumayag. Mas maganda pa ito kaysa sa huling pagpunta natin dito. Nakangiti si Erison na nakatingin sa masayang ekspresyon ng mga bata. Hindi lang maganda ang lugar na ito, sariwa din ang hangin dito. Maganda ang lugar lalo na kapag may ambon sa umaga. Mayroon ding lawa sa harap na iba ang hitsura depende sa panahon. Ito ay isang magandang lugar. Gusto mo bang tingnan ang lahat? Tanong ni Mary habang nakatingin kay Kingsley at sa iba pa. Wala tayong masyadong oras ngayon. Punta tayo doon sa ibang pagkakataon. Hindi basta-basta pumayag si Kingsley, dahil malaki ang posibilidad na iwanan siya ni Benjamin. Samantala, ang mga bata ay tumakbo sa looban. Lola, ihatid na kita, sabi ni Erisa sa matandang babae. Isang maikling sulyap sa courtyard ang nagsabi sa kanya na wala ang sasakyan ni Bradley, parang nasa labas siya. Kaya naman, tinawag siya nito. Sa bagay, medyo malayo sila sa village, at nakakapagod maglakad doon. Nang malaman ni Bradley na dumating na sila, nagpakawala siya ng masayang sigaw at mabilis na nagmaneho pabalik. Bigyan mo ako ng ilang minuto, boss. Oo naman. Humajijek si Erisa. Lumingon sa kanya si Benjamin na nakakunot ang noo. Maya-maya pa ay sinama ng tingin ng lalaki si Ethan. Hindi ka naghanda ng sasakyan para sa amin. Mali yun ni Ethan kaya yumuko siya para humingi ng tawad. Mr. Graham, nasa North Stream ang mga sasakyan. Hindi ako nag-ayos dahil akala ko magiging maayos si Bradley dito. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Ibabawas ko ang isang buwang bonus para dyan. Nang marinig ni Erisa na sinisigawan niya ang inosenteng si Ethan, sumabad siya, nandito na si Bradley. Hindi na kailangan para sa kanya na gumawa ng anumang mga kaayusan sa transportasyon. Hindi na kailangan ng ganito karaming problema. Maya-maya ay babalik si Bradley. Wala naman sigurong ginawang masama si Mr. Frank. Hindi mo naman kailangang bawasin ng isang buwan ng kanyang bonus, di ba? Agad namang lumingon sa kanya si Benjamin na may malungkot na tingin sa mukha. Hindi siya makapaniwala na pinagtatanggol niya si Ethan. Ibabawas ko ang sa iyo pagkatapos. Ang mga salita nito ay nagpatigil sa kanya ng ilang sandali. Halos hindi ako nagtrabaho. Kung yun ang gusto niya, hahayaan ko na lang siya. Bawasin mo yan. Sa sinabi nito, tumalikod siya kay Benjamin. Sa kabilang banda, sumama ang pakiramdam ni Mary nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Pinaghirapan ko kayong lahat. Ayos lang. Lagi niyang sinasabi yan. Huwag mong isapuso, Lola. Sa sandaling iyon ay ninakawan ni Erisa si Benjamin, ngunit sa kanyang pagtataka, napunta siya sa mga mata nito. Sa sumunod na segundo, mabilis niyang iniwas ang tingin. Hindi naman masyadong malayo kung lalakarin natin pabalik, mga 1 kilometro lang. Itinaas ni Mary ang kanyang ulo at sinabi kay Erisa, umaasang makakauwi sa lalong madaling panahon. Pauwi na si Bradley ngayon. Kailangan lang nating maghintay ng ilang minuto para sa kanya. Will take more than just a few minutes kung maglalakad tayo pabalik ngayon, paliwanag ni Erisa kay Mary. Nang matapos siyang magsalita, dumating si Bradley, na nagmamadali sa buong biyahe. Nang makita niya ang grupo ng mga tao ay mabilis niyang inihinto ang kanyang sasakyan. Boss, bakit nandito kayong lahat? Gustong umuwi ni Lola, kaya dinala namin siya bago pumunta sa Delmore, sabi ni Erisa sa kanya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kotse, tutulungan na sana si Mary na pumasok sa kotse. Nang mapansin niyon, mabilis na humakbang si Ethan para tulungan siya. Katulad nito, dali-daling bumaba si Bradley mula sa kotse para tulungan din siyang makalabas. Matapos hilahin ni Benjamin ang wheelchair palayo sa kanila, kinuha ito ng isang bodyguard at itinago sa trunk. Matapos tulungang umupo si Mary sa kanyang upuan ay pumasok na rin si Erisa sa sasakyan. Pagkatapos, tumakbo si Tim at mabilis na umakyat sa kotse. Sumunod naman si Gavin at ang iba pa sa likuran. Mami, hintayin mo kami. May sumili sa mga mata ni Benjamin bago siya tumalikod para pumunta sa front passenger seat. Sa totoo lang, na-trauma siya matapos silang 2 beses na inabandona. Ano naman sa atin? Sumunod naman si Kingsley kay Sean, Ethan, at sa sarili niya. Manatili ka rito. Kung gusto ninyong sumama, huwag kayong mag-atubiling tumakbo doon, mataray na sabi ni Benjamin sa kanila. Parehong hindi nakaimik sina Kingsley at Sean dahil doon. Boss, nasa upuan na ba tayo? Tanong ni Bradley pagkatapos suriin ang mga bata at ang mga matatanda. Oo, alis na tayo.
Umupo si Benjamin sa driver's seat at tumango kay Benjamin. Mr. Graham, kung kailangan niyang maging tapat, ang pagkakaroon ni Benjamin sa upuan ng pasahero sa harap ay nakakastress sa kanya. Drive, sabi ni Benjamin sa isang tahimik na tono, ngunit nakita ni Bradley ang kanyang sarili na sinunod ito kaagad. Kabanata 636. Oo, sir. Malakas na sagot ni Bradley bago pinaandar ang makina at nagmaneho patungo sa nayon. Sa pagkakataong iyon, mabilis na sinabi ni Ethan sa mga bodyguard na sundan ang kotse, at talagang tinakbuhan nila ang kotse. Hindi nagtagal, ang natitira na lang ay sina Sean at Kingsley, na magkatinginan. Pupunta din ba tayo? Binigyan ni Kingsley si Sean ng isang side eye, na sakasam imangot at sabay tawa. Tara na. Habang tinatakbuhan niya ang sasakyan, sinabi niya sa sarili na isa lang itong magandang jog. Kaya naman, walang choice si Kingsley kundi sundin siya. Napakaganda ng tanawin sa kanilang paligid, kaya hindi inisip ng dalawang lalaking bihirang mag-ehersisyo na napakahirap pala ng biyahe habang nagha-jogging sila pagkatapos ng sasakyan papunta sa kinaroroonan ni Mary. Nang masilayan nila ang bahay ni Mary, natigilan sila. Isa talagang sira-sira na bahay. Pati si Erisa ay nanigas nang makita ang estado ng kinalalagyan ni Mary. Maliban sa pangunahing bahay, na kung saan ay constructed sa konkreto at parinmukhang matatag, ang natitirang bahagi ng ang mga gusali ay mga kubo. Bata pa lang si Erisa ay lumaki sa kanayunan, ngunit noon pa man, napakabata pa lamang niya ay nakakita na siya ng mga bahay na tulad ng kay Mary. Nang maglaon sa kanyang pagkabata, karamihan sa mga pamilya ay nagsimulang magtayo ng mga konkretong bahay. Maging ang mga mahihirap na hindi makabili ng mga konkretong bahay ay magtatayo ng mga bahay na ladrilyo sa halip ng mga kubo na madaling tanggayan ng malakas na bagyo ng hangin. Isa, dito tayo nakatira. Maging si Mary ay nahihiya nang makita ang kanyang bahay. Ang kanyang boses ay nagpabalik kay Erisa sa kanyang katinoan, at sinabi niya, Lola, hayaan mo muna akong lumabas ng kotse. Pagkatapos ay tinulungan niya ang mga bata na bumaba sa sasakyan. Si Gavin, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay natulala rin sa bahay. Pagkatapos ay nagtanong si Jessie, ligtas bang tirahan ang bahay na ito? Bakit parang anumang oras ay babagsak na ito? Sa katunayan, ito ay hindi isang ligtas na lugar upang manatili, ngunit ito ay nagsilbi sa layunin nito bilang isang kanlungan mula sa ulan at araw. Ito na ang lumang bahay, ang tanging nasabi ni Erisa sa kanyang anak. Pagkatapos, lumakad siya para tulungan si Mary na bumaba ng sasakyan. Bumaba din si Benjamin sa sasakyan para tulungan siyang makalabas. Binigyan sila ni Mary ng mga ngiti habang tumatango sa kanila. Papasok ako sa loob. Maliit lang ang lugar at walang mauupuan sa loob, kaya hintayin mo muna ako sa labas. Ayos lang. Tignan lang natin, sabi ni Erisa sa kanya na ibinalik ang ngiti. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tim at sinabing, Tim, sumama ka kay Lola. Okay, tumakbo ang bata at pumasok sa bahay kasama si Maria. Pagkapasok nila, dinala siya ni Maria sa pangunahing silid at nanalangin. Siya ay nagdarasal sa kanyang asawang si James, at sinasabi sa kanya na sila ay pupunta sa Delmore sa lalong madaling panahon. Pinagmamasdan sila ni Erisa mula sa pintuan, at napansin niyang medyo maayos ang sala. Samantala, pinag-aaralan siya ni Benjamin sa gilid. Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha nito, napabuntong hininga siya sa loob. Mabuti na lang at matinong bata si Gavin at ang iba pa at walang anumang palatandaan ng panghahamak. Sila rin ay nakaramdam ng sama ng loob nang maisip nila kung paano lumaki si Tim sa ganoong kapaligiran. Kasabay nito, nangako sila sa kanilang isipan na higit na mabuti ang pakikitungo nila kay Tim kaysa noon. Pagkatapos manalangin si Mary kasama si Tim, pumunta siya sa kanyang silid upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Mabilis na lumapit si Erisa para tulungan siya. Nang mapansin niyang may dalawang higan sa kwarto, lalong nadurog ang puso niya. Tim, kasama mo ba sa kwarto ang iyong apusa? Tuhod. Tumango si Tim. Napabuntong hininga si Mary. Walang anumang karagdagang silid sa bahay, kaya kailangan niyang magsisiksikan sa isang silid kasama ko. Ayos lang. Bata pa siya, at pareho kayong mag-aalaga sa isa't isa kung magkaroon kayo. Inaliw ni Erisa si Mary. Natatakot na ang matandang babae ay makaramdam ng labis na paghingi ng tawad sa kanila. Ngumiti lang si Mary sa kanya bago niya sinimulang mag-impake ng mga kailangan niyang dalhin. Lola, ano pa ang kailangan mo? Tanong ni Erisa. Wala. Pagkatapos ay pumunta si Mary sa isang cabinet at kinuha ang larawan ni James mula sa isang lihim na compartment.
Bumalik siya para kumuha ng litratong iyon kasama niya. After a glance at the photo, Erisa remarked, "He looks handsome." Tumawa si Mary hanggang sa tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Anong gwapo sa kanya? Matanda lang siya. Sa sandaling iyon, lumapit si Tim upang sulyapan din ang larawan. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang pananabik. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Lumapit si Gavin at ang iba pa para tingnan din ang litrato ni James. Sobrang gwapo niya. Napangiti si Mary. Pagkatapos nito, tinulungan siya ni Erisa na panatilihing maayos ang larawan sa pagitan ng mga damit. Habang ginagawa niya iyon, inayos ni Mary ang lugar habang tumulong si Tim. Pinagmasdan ni Erisa si Tim na abala. Ang pagpayag sa kanya na gawin ang trabaho ay, sa isang paraan, pagpapalam sa kanya na magpaalam sa kanyang tahanan. Kabanata 637. Nakita ng lahat kung gaano nag-aatubili sina Mary at Tim na humiwalay sa bahay. Hindi alintana kung gaano ito kasaya, ito ang kanilang tahanan. Nilaibat din ni Mary ang iba pang mga silid, at aabot siya upang ituwid ang anumang bagay na tila nahulog mula sa kinalalagyan nito. Si Tim ay nanatiling malapit sa kanya sa buong oras. Tumulong si Erisa at ang iba sa pag-aayos ng mga lugar na masyadong magulo. Sa pagtatapos ng lahat, tumayo si Mary sa looban at hinayaang lumipad ang kanyang mga mata sa lugar, ang huling tingin sa kanyang tahanan. Nang mapansin ni Benjamin ang pamumula ng kanilang mga mata, sinabi niya, "Lola, palagi kang makakabalik dito para bumisita sa tuwing mami mismo ito. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, maaari kang bumalik dito para manatili sa loob ng ilang panahon bawat taon." Naantig sa kanyang mga salita, bamhulong si Mary, "Okay." Nang ilibat ni na Kingsley at Sean ang kanilang paligid, pati na rin ang pag-aatubili ni na Mary at Tim na umalis, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanilang mga lobby. Kahit sino ay makakaramdam ng nostalgia at pag-aatubili na humiwalay sa mga lugar na kanilang tinitirhan. Ito ay lalo na para sa mga bihirang umalis sa bahay, madarama nila ang mas matinding pananabik para sa kanilang mga tahanan. Pagkatapos ay ginamit ni Erisa ang kanyang telepono upang kumuha ng ilang mga larawan ng lugar at isave ang mga ito sa gallery. Kung si Mary, at na-miss ni Tim ang kanilang tahanan, makikita nila ito kasama ng mga larawan. "Tim, hilingin mo kay Mr. Seth na pumunta dito," sabi ni Mary kay Tim. "Okay." Napatingin tuloy si Erisa kay Tim na tumakbo palabas ng bahay. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Maria. "Bigyan mo ako ng isa pang sandali. Kailangan kong sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa aming pag-alis," paliwanag ni Mary sa kanila. Tumango si Erisa at dinala ang tukor. "Lola, uminom ka ng tubig." "Salamat." Habang nililibot ni Mary ang kanyang bahay, bumantong hininga siya at nagkomento, "Siguro kung kailan ako babalik. Kailangang may maglinis ng lugar at magbigay galang kay James." Ang pagkarinig sa kanyang mga salita ay nagdulot ng isang alon ng kalungkutan kay Erisa. Alam niya na ang mga tradisyong tulad nito ay mahalaga sa mga lumaki sa nayon. Iyon ay tanda ng paggalang sa namatay. "Lola, maaari tayong bumalik para bisitahin sa panahon ng bakasyon," sabi ni Erisa kay Mary. Imposibleng bumalik bawat buwan, ngunit hindi mahirap bumalik sa panahon ng bakasyon. "Okay," tumango si Mary. Pagkatapos ay bumaling si Benjamin kay Ethan at itinuro, magtatayo-tayo ng bahay dito. Si Benjamin ay nagkaroon ng malalim na kulubat sa kanyang noo mula noong siya ay kumuha sa halos hindi matitirahan na mga kondisyon. Napatingin si Ethan sa amo. "Mr. Graham, mas mabuti kung sabihin natin ito kay Madam Mary." Lalong lumalim ang pagkalito ni Benjamin. Baka hindi niya magustuhan kung magbabago ang mga bagay-bagay, paalala ni Ethan. Dahil doon, ibinuka ni Benjamin ang kanyang mga lobby bago sinabi kay Maria ang bagay na iyon. "Lola, iniisip kong give-in ang lumang bahay na ito para makapagtayo ng bago. Sa bagay, parang guguho ang bahay sa oras na umalis sila. Kung babalik sina Mary at Tim upang walang mahanap kundi mga guho, mas lalo silang magalit." "Ano? Oh, hindi mo na kailangan. Malaki ang gagastusin yan. Hindi mo na kailangang gawin iyon." Walang paraan na tatanggapin iyon ni Mary nang walang pag-aalinlangan. Ang pagtatayo ng bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Ang mas mahusay ay magiging daan-daang libo. Alam ni Mary ang pagtatansya ng gastos ng gawaing pagtatayo, kaya hindi siya naglakas loob na isipin na magkakaroon ng bagong bahay. "Lola, kailangan nating magtayo ng bagong bahay. Ikaw at si Tim ay hindi na nakatira dito, kaya mas mabilis na masira ang lugar. Baka bumagsak na ito sa pagbalik namin. Delikado yan."
Sinubukan ni Erison na kumbansihin ang matandang babae kung hindi. Isang mabait na gawa lang mula sa kanya. Mangyaring tanggapin ito. Kapag naitayo na ang bahay, mas magiging maginhawa para sa amin na alagaan ka. Masyadong nahihiya si Mary na tanggapin ito. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang paggamot sa kanyang karamdaman, at gusto pa nilang magpatayo ng bagong bahay para sa kanya. Lola, mayaman ang lalaking ito, at hindi gaanong magpagawa ng bagong bahay. Walang kwenta kung itago niya ang lahat ng kinita niya nang hindi ginagastos. Bagong bahay lang. Kapag naitayo na ito, maaari kaming bumalik dito kasama ka para sa maikling bakasyon. Hindi ko na rin natingnan ang lawa na sinasabi mo. Tumango si Kingsley upang subukang hikayatin si Mary. Napangiti si Mary. Dahil mayaman siya ay hindi nangangahulog ang dapat niyang sayangin ang kanyang pera. Hindi niya sinasayang ang pera niya. Sino ba ang hindi magnanais na magkaroon ng mas magandang lugar na matutuluyan at mas masarap na pagkain na makakain kapag nakakuha sila ng mas maraming pera? Bukod dito, sino ang hindi magnanais na ang mga bata ay magkaroon ng mas mahusay na edukasyon? Bakit pa tayo magsusumikap? Nagpatuloy si Kingsley, ang kanyang mga salita ay makatuwiran at nakakahimok. Tinukso ni Sean, bakit hindi ko alam na napakalalim mo pala sa pag-iisip? Napangiti si Erisa. Kabanata 638. Lola, tanggapin mo na lang ang mungkahi ng tatay ko. Kung hindi, kung babalik tayo sa isang gumuhong bahay, magagalit ka. Maging si Gavin ay kinukumbinsi si Mary na tanggapin ang alok ni Benjamin. Bilang tugon, ginulo ni Mary ang kanyang buhok at sinabing, hindi ko gustong mag-aksaya ng pera para dyan. Lola, maliit lang na bahay, giit ni Erisa. Naantig si Maria sa kanilang mga salita. I-save ang pera para sa pag-aaral ni Tim. Hindi na kailangang magtayo ng anumang bagong bahay. Ayos lang akong mamuhay dito. Lola, angal ni Erisa sa matandang babae. Hindi alam ni Mary kung matatawa o masimangot dahil doon. Bangaling si Benjamin kay Erisa at sinabing, nagdesisyon na ako. Itatayo ko ang bahay na ito. Hindi mo kailangang mag-aksaya ng pera dyan. Kahit magtayo ka pa ng bagong bahay, hindi na namin ito matitirhan. Hahayaan na lang natin na makuha ng hindi tapat na anak ko ang bahay. Anong silbi niyan? Wala nang pag-asa si Mary para sa kanyang anak na si Raphael. Saglit na tumingin sa ibaba si Erisa, nag-iisip kung dapat ba niyang ibalita ang balita kay Mary doon at pagkatapos. Ayos lang. At least, makakatulog ka ng mahimbing pagbalik mo dito, kaya sulit ang pagpapagawa ng bagong bahay. Kailangang mag-alala si Tim tungkol sa iyong kaligtasan kung babalik kang mag-isa upang manatili sa lumang bahay. Nag-alinlangan si Mary sa kanilang pagpupursage, at binigyan niya ng isa pang sulyap ang lumang bahay. Sa totoo lang, nag-aatubili siyang makipaghiwalay dito. Ano naman ito, Lolo? I-renovate namin ang lumang bahay para mas maging matibay. Magiging okay ba iyon sa iyo? Nagpa siya si Benjamin na gumawa ng isa pang diskarte nang mapansin niya ang pag-aatubili ni Mary. Sa pag-aakalang aayusin na lang niya ang lumang bahay at hindi nagagastos ng malaki, tumango si Mary sa wakas. Okay kung ganoon, ay renovate mo lang ng konti. Ang pagsang-ayon niya ay nakahinga ng maluwag ang iba. Pagkatapos ay inutusan ni Benjamin si Ethan, magtalaga ng isang tao dito. Bumuo ng mga pader ayon sa estilo ng lumang bahay, at palitan ang bubong ng mga glazed na tile. Panatilihin ang kusina kung nasaan ito. Sa madaling salita, subukang panatilihing pareho ang hitsura nila ngayon. Maaari ka munang gumawa ng draft ng disenyo, at ipakita ito sa akin. Siyempre, Mr. Graham. Pagkatapos ay binanggit iyon ni Ethan sa kanyang listahan. Namumula ang mga mata ni Mary habang nakikinig sa mga tagubilin ni Benjamin. Sa sandaling iyon, bumalik si Tim kasama ang isang lalaki na nagngangalang Seth, na dating nakatira sa parehong bahay ni James. Pagkatapos ay binigyan siya ni Mary ng mga tagubilin para sa ilang mga bagay sa bahay at hiniling sa kanya na alagaan ang mga bukid sa bahay. Hindi ako maglalakas loob na magtanim ng anuman sa inyong mga bukid kung babalik si Raphael at magpapagulo. Gayunpaman, nagagawa ko pa rin ang mga panalangin, ngunit sa palagay ko ay pinakamahusay para sa akin na iwanan ang mga patlang na tulad ng mga ito. Alam ni Seth ang tungkol kay Raphael, kaya hindi siya nang ahas na kunin ang pamamahala sa mga bukid. Hindi siya makakapag-aral, maging mahinahon at gamitin ang mga patlang. Kung may mangyari, pumunta ka sa pinuno ng nayon, sabi ni Benjamin sa kanya bago bumaling kay Ethan para ayusin iyon. Nang marinig iyon, sinulyapan sila ni Seth at tinanong si Maria, sino sila? Nako, ito ang ama ni Tim.
At ito ang ina ni Tim. Dadalhin na nila ako sa ibang lugar para gamutin ang sakit ko. Napasimangot si Seth, halatang hindi nagmula sa mahirap na pamilya sina Erisa at Benjamin, kaya masaya siya para kina Mary at Tim. Hindi mo kailangang alalahanin ang mga bagay dito. Babantayan kita sa lugar na to. Okay, salamat, seryosong sabi ni Mary. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Si James ang nag-aalaga sa pamilya ko noong nasa paligid siya. Manahimik ka lang at magpagamot. Tawagan mo kami at sabihin sa amin na okay ka rin, masayang sabi ni Seth. Oo naman. Tumango si Mary. Pagkatapos ay lumingon siya kay Erisa at sa iba pa at sinabing, tara na. Matapos batiin ni Erisa si Seth, pinasakay niya si Mary sa kotse. Bye, Mr. Seth, sabi ni Tim kay Seth. Saglit na niyakap ni Seth ang bata. Alagaan mong mabuti ang lola mo. Okay, team time na tumango si Tim. Bye, Mr. Seth. Kumaway ang ibang mga bata at nagpaalam na rin sa kanya. Nang napagtanto ni Seth na pareho sila ng itsura, natigilan siya. Pareho kayong lahat, nagtawanan ang mga bata. Oo, sextuplets tayo, sagot ni Jasper. Tinapik ni Seth ang ulo niya at tumawa. Kailangan mong alagaan si Tim. Huwag mo siyang ibuli. Huwag kang mag-alala, Mr. Seth. Kami na ang bahala kina Tim at Lolo, mataimtim na sagot ni Gavin. Napangiti ng maluwag si Seth. Kailangan ka naming troublemayan para pangalagaan ang lugar na ito, sabi ni Benjamin sa lalaking mabait sa kanyang anak. Walang gulo, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo sa pagdala kay Mary para magpagamot. Tumango si Benjamin, sa kanya binigyan ng tingin si Ethan. Kabanata 639. Mabilis na naglabas si Ethan ng pera na regalo para kay Seth, na pagkatapos ay tinanggihan ito. Hindi, para saan ito? Hindi mo kailangang ibigay sa akin ito. Parang hindi libre ang pagpapagamot niya. Kunin mo na lang, para sa mga bulaklak para kay James at kung ano-ano pa. Pinilit siya ni Ethan na kunin, at walang gana na kinuha ni Seth. Natagpuan ni na Kingsley at Sean ang kanilang sarili na nahanap ang lugar na isang kaaya-aya habang tinitingnan nila ang matapat na matandang lalaki. Mr. Seth, aalis na po kami. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko silang mabuti. Ay treat kita ng kainan kapag nakabalik na tayo rito. Masiglang sabi ni Erisa kay Seth. Ang matamis ng ngiti sa kanyang mukha ay napangiti naman si Seth. Okay, hihintayin kita, sagot ni Seth. Pagkatapos ng huling tango kay Seth, sumakay na si Benjamin sa kotse. Nagpaalam si Bradley sa matandang lalaki bago pumasok sa sasakyan. Ganoon din ang ginawa ni Kingsley at ng iba pa. Pinanood sila ni Seth na umalis. Nang makita niyang tumatakbo ang iba sa sasakyan, sumigaw siya, wala ka bang sasakyan? Ayos lang, tumatakbo lang kami papunta sa bahay doon. Nandyan ang helicopter, sabi ni Ethan sa kanya. Ngumiti si Seth at tumango. Nang mawala na sila sa paningin niya ay tuluyan na siyang bumalik sa bahay at nilock ang pinto. Nang makarating sila sa bahay ni Erisa, tinanong ni Benjamin si Erisa, gusto mo bang pumasok at tingnan ang lugar? Napasulyap si Erisa sa bahay at umiling. Bumalik tayo sa Delmore. Babalik ako dito next time. Mommy, hindi ba talaga tayo papasok? Tanong ni Jasper, ikiling ang ulo para titigan siya. Napatingin din sa kanya ang ibang mga bata. Si Tim, ay nakatingin din sa magandang bahay, umaasang masilip ang loob. Kailangan pumunta ng lola para sa kanyang pagpapagamot. Babalik tayo rito kapag bakasyon. Isama mo sila para mamasyal. Hindi ako nagmamadali, putol ni Mary nang makita niya ang pananabik sa mga mukha ng mga bata. Ngumiti si Erisa doon bago bumaling kay Benjamin. Kung gayon, dapat mong ipakita sa kanila sa paligid, sabi niya. Boss, naglinis na ako ng lugar kahapon. Umupo muna tayo saglit, sabi ni Bradley sa kanya. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Erisa, at tumango siya. Pumasok na tayo. Noon, dumating si Kingsley at ang iba pa, humihingal. Miss Graham, kailangan namin ng inumin. Tuwang-tuwa silang tiningnan ni Erisa at sumagot, meron ako. Pumasok ka. Pagkatapos ay hiniling niya kay Bradley na pumasok at gumawa ng mga inumin para sa kanila. Tuwang-tuwa ang 6 na bata, at agad silang tumakbo papasok ng bahay. Mommy, bilisan mo. Ngumisi si Erisa at pinapasok si Mary habang si Kingsley at ang iba ay mabilis na pumasok sa bahay gaya ng mga bata. Come in, sabi ni Erisa sa ibang lalaki na hindi pa pumapasok. Okay, sagot ni Benjamin, binigyan siya ng maikling tingin.
Nang makapasok na sila, nagsimulang obserbahan ni Kingsley at Sean ang disenyo ng bahay. Sinalubong sila ng masiglang tanawin ng kalikasan, at hindi nila napigilan ang pag-awit ng mga papuri tungkol sa kagandahan ng lugar. Mrs. Graham, ito ay isang magandang lugar upang magpalipas ng bakasyon. We should come here for team building next time, natatawang sabi ni Sean. Oo naman, ibibigay ko sa iyo ang mga susi pagdating mo, bukas palad na sagot ni Erisa. Mayroong 12 ng mga ito para sa pagbuo ng koponan. Sigurado ka bang may sapat na espasyo dito para sa kanilang lahat? Si Benjamin naman ay hindi sumang-ayon. Hindi niya gusto ang mga estranghero na nakatira sa bahay. Isang nakakatuwang tawa ang kumawala kay Sean. Hindi ba ako mabubuhay dito mag-isa? Ngumisi si Benjamin. Pinagmasdan sila ni Erisa na nakikipag-usap na may nakangiting mga mata bago nilamon si Mary ng isang basong tubig. Pagkatapos noon, naglakad siya papunta sa kinaroroonan ni Bradley at tinulungan siyang magtimpla ng kape. Samantala, hinayla ni Zachary at ng iba pa si Tim pataas. Muli, naging masiglang lugar ang kahoy na bahay. Habang nakahiga si Kingsley sa couch, napabuntong hininga siya ng malakas. Ito ay sobrang komportable. Ayoko nang bumalik pa. Pang-aasar ni Sean. Pwede kang manatili dito para bantayan ang lugar. Sigurado akong walang sasabihin si Mrs. Graham tungkol dyan. Tumawa si Mary. Maaari kang magpalipis ng ilang araw dito bago bumalik. Mabilis na umiling si Kingsley. Hindi, nakakatamad magstay dito mag-isa. Mas magiging komportable para sa akin na bumalik kasama ang iba sa inyo. Samantala, nasa kusina naman ang tingin ni Benjamin. Nang makita niya si Erisa na nakatayo kasama si Bradley at masayang nag-uusap palayo, nagngit siya ng kilay. Ethan, pumunta ka at tulungan mo sila. Dahil doon, agad na lumapit si Ethan. Miss York, mangyaring magpahinga at hayaang gawin namin ito sa halip. Kabanata 640. Lumipat ang mga mata ni Erisa sa kanya, at tumawa siya. Tapos na tayo. Umupo ka doon. Sigurado akong pagod ka pagkatapos ng pagtakbo kanina. Naantig, mamulong si Ethan. Hindi kaya ni Mr. Graham na makita kang alipin, kaya hayaan mo na lang akong gawin ito. Kung hindi, ibabawas niya lahat ng bonus ko. Anong tyrant? Mahinang bulyo ni Erisa. Pagkatapos ilagay ang mga tasa sa tray, hiniling niya kay Ethan na dalhin ang tray sa iba. Bradley, nasanayon ka ba para malaman ang iba pang balita nang dumating tayo kanina? Napakurap si Bradley sa gulat sa biglaang tanong nito. Boss, kakaabot ko lang pagdating mo. Wala pa nga akong natatanong kahit kanino. Narating ko ang lugar na ito kagabi, at habang ang lahat ng mga taga-nayon ay natutulog kanina, wala akong nakilalang tao. Kaya, bumalik ako dito para linisin ang lugar. Ang totoo ay medyo nalaman na ni Bradley ang bagay na iyon. Gayunpaman, natatakot siyang masira ang puso ni Erisa, at iyon ang dahilan kung bakit wala pa siyang sinabi dito. Naalala ni Bradley na kabilang sa mga bata ang bata nang umalis siya kanina, at ang pag-iisip na iyon ay nagpapasakit na sa kanyang puso. Kung malalaman ni Erisa na ganito kahirap ang buhay ni Tim, baka madurog lang ang puso niya. Pinag-isipan ni Erisa ang sinabi ni Bradley at tumango. Kung gayon, guguluhin kita na manatili dito ng ilang araw pa para malaman ng higit pa. Ramdam ni Erisa na may itinatago sa kanya ang bata. Oh, siya nga pala, tanungin mo ang mga bata kung ano ang ginagawa nila sa bundok kasama ang mga basket. Oo naman, sagot ni Bradley. Umaasa na mapatahimik si Erisa sa ngayon. Gayunpaman, pinaikit ni Erisa ang kanyang mga mata at binigyan siya ng isang beses. May nalaman ka pero tinatago mo yun sa akin, di ba? Paano ko magagawa iyon? Nagmamadaling sagot ni Bradley. Napakurap si Erisa. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Benjamin. Erisa. Nang lumingon si Erisa sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya si Benjamin na nakatayo sa may pintuan. Aniya, aakyat ako para tingnan ang mga bata. Ang tagal na kasi nilang umakyat. Okay, sabi ni Erisa sa kanya habang nagmamadaling pumunta sa tabi niya para hanapin ang mga bata. Ang mga bata pala ay nasa kwarto ng mga bata. Ang iba ay nasa kama, at ang iba ay nasa sopa. Ang ilan ay nasa sahig din, at lahat sila ay nakikipag-chat kay Tim. Ito ay isang magandang tanawin. Tahimik na nakatayo si Erisa sa may pintuan, ayaw maputol ang kanilang sweet moment. Si Tim ang unang nakapansin sa kanya. Miss York, agad namang napalingon sa kanya ang iba. Mommy, ngumiti si Erisa sa kanila at pumasok na sa kwarto. Nakikita mo bang komportable ang lugar na ito? Nagtawanan si Zachary at ang iba pa. Mommy,
Ang ganda talaga ng lugar na ito. Puna ni Oliver habang nakahandusay sa upuan, kumikinang ang mga mata sa tuwa. Ito ay isang magandang lugar. Nagustuhan din ni Gavin ang bahay. Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Erisa. Bakit hindi ka manatili dito kasama ni Mr. Hinton ng ilang araw bago bumalik? Hindi ba babalik sa atin si Mr. Hinton? Curious na tanong ni Jessie. Mananatili siya rito ng ilang araw, sabi ni Erisa sa kanyang anak habang tinatapik ang kanyang ulo. Anong ginagawa ni Mr. Hinton dito? Tanong ng dalaga na mas lalong tumindi ang kanyang curiosity. Sa sandaling iyon, ang ibang mga bata ay tumingin sa kanya na may matanong na mga mata. Oo, Mommy, bakit dito nananatili si Mr. Hinton? Napakurap si Erisa, medyo naputol ang bubong, kaya kukuha siya ng mag-aayos. Sweethearts, dito ba kayo mananatili o babalik sa akin? Babalik ako kasama si Miss York. Nag-aalalang sigaw ni Tim. Gusto niyang manatili kay Mary. Tumango si Erisa at kinurot ang pisngi niya. Sige, babalik tayo habang nananatili ang iba. Mommy, ayaw muna. Basta amin ngayong may team ka na. Sinadya ni Jasper na humikbi habang inihilig ang ulo sa gilid. Ngumuso si Erisa at lumingon sa kanya. Kayo ang gustong manatili. Paano mo ako masisisi? Ito, hindi ko sinabi na gusto kong manatili. Kumunat ang noo ni Jasper. Humalaklak si Gavin. Saka siya naglakad para hilahin ang kamay ni Erisa. Mommy, gusto ko rin pong bumalik sa inyo. Ayaw ni Zachary na manatili. Kung hindi dahil sa kakahanap lang nila ni Tim, baka nanatili talaga siya. Babalik din ako kay Mommy. Babalik na ba ang iba sa inyo? Tanong ni Zachary kina Oliver, Jasper, at Jessie. Sasama ako kay Mommy. Niyakap ng mahigpit ni Jessie si Erisa. Napatingin tuloy si Oliver kay Jasper at sinabing, babalik ako kay Mommy. Ikaw ba?